Mga kasirin, may pag-ibig na dumadating ng hindi inaasahan. Binabago tayo, tinuturuang lumaban. Ito ang kwento ni Althea, isang simpleng babae na minahal ng isang lalaking mula sa ibang mundo. Handa na ba kayong makinig? Ako nga pala si Althea. 26 na taon. May-ari ng isang maliit na karinderya malapit sa Makati at walang oras sa drama ng buhay. Hindi ako mahirap, pero hindi rin mayaman. Sapat lang para mabuhay, makatulong sa pamilya, at makapag-ipon ng kaunti para sa pangarap kong mas mapalaki ang negosyo ko. Sa dami ng taong dumadaan sa karinderya ko araw-araw, bihira akong may mapansin. Pero noong araw na yon, hindi ko alam kung bakit, pero tumatak siya sa isip ko. Matangkad, maayos manamit. Too polished for a place like this, sabi ko sa sarili ko. Naka-long sleeves at slacks kahit ang init-init. Halatang hindi sanay sa ganitong lugar. Umupo siya sa gilid, malapit sa lamesang hindi masyadong kita mula sa labas. Tahimik lang, parang walang balak makipag-usap kanino man. Boss, ano sayo? Tanong ko habang pinupunasan ng lamesa. Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya lang ako, parang may tinatantya. Anong bestseller niyo? Mahina, pero malalim ang boses niya. Tapsilog, sagot ko agad. Yun lagi ang dinadayo rito. Tumango lang siya. Sige, isa nun. At kape. Napangisi ako. Almusal? Ganun na nga. Hindi ko alam kung bakit parang may bumundol sa dibdib ko nang ngitian niya ako ng bahagya. Hindi ko rin alam kung bakit ko siya pinagmasdan habang nag-aayos ng relo niya. Mamahalin, halatang hindi galing sa Divisoria. Pero ano naman sa akin? Hindi naman ako social climber. Isa lang siyang customer. Wala akong pakialam kung sino siya. Kung mayaman ba siya o simpleng empleyado lang sa kung saang opisina. At least yun ang inakala ko. Dahil simula ng araw na yon, dumalas ang pagpunta niya rito. At doon ko lang napansin, hindi lang siya basta ordinaryong customer. Minsan nahuhuli ko siyang palihim akong tinitingnan habang abala ako sa pagliligpit ng pinggan. Minsan naman, parang gusto niya akong tanungin ng kung ano, pero hindi matuloy-tuloy. At minsan, nagkakataon. Pero masyado siyang tumatagal sa pagkain niya. Parang may hinihintay. Hanggang isang gabi, bumalik siya. Pero hindi na siya katulad ng dati. Mas mukhang pagod. Mas seryoso. At mas tahimik kaysa sa nakasanayan ko, umupo siya sa parehong pwesto. Pero sa halip na umorder agad, tiningnan niya lang ako. Matagal. Parang may gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano. Ano sa'yo ngayon? Tanong ko. Sinubukang gawing normal ang tono ko kahit may kung anong kilabot na dumaan sa batok ko. Nagtagal bago siya sumagot. Tubig lang muna. Iyon lang? Ni hindi siya nag-order ng tapsilog niya? Sigurado ka? Tumango siya at doon ko naramdaman. May hindi siya sinasabi. At ang hindi niya sinasabi, yun ang magsisimula ng kung anumang hindi ko alam kung kaya kong harapin. Hindi ko alam kung bakit, pero simula nung gabing yun, hindi na siya nawala sa isip ko. Dati, isa lang siyang customer. Pero ngayon, tuwing may dumarating na lalaking nakaputi o may suot na mamahaling relo, napapalingon ako. Naghahanap ng mukha niya. Tuwing may umuupo sa sulok na laging inuupuan niya, may kung anong inis akong nararamdaman. At tuwing 8:00 ng gabi, oras kung kailan madalas siyang dumaan, hindi ko maiwasang tumingin sa labas, nagbabaka sakaling makita ko siyang paparating. At nang sa wakas, bumalik siya, parang nawala ang init ng araw sa paligid. Hindi ko alam kung paano, pero ramdam kong iba ang titig niya sa akin nung gabing yon. Mas matalim, mas matagal,
Para bang hinuhubaran ako ng mata niya, pero hindi sa paraang bastos. Mas parang gusto niyang intindihin ako, basahin ang bawat kilos ko, umorder siya ng beer. Ngumiti ako. Hindi ka ba sanay sa ganito? Sa ano? Tanong niya habang inaabot ang bote. Sa inuman sa ganitong klaseng lugar. Tumikhim siya. Parang hindi sigurado kung paano sasagutin ang tanong ko. Minsan lang. In short, hindi talaga, sabi ko sabay tawa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, pero kinuha ko ang isa pang bote at binuksan ito para sa sarili ko. Hindi naman ako umiinom kapag nagtratrabaho, pero ewan ko. Gusto ko lang siyang sabayan. Kampay. Sulyap. Ngiti. Doon nagsimula ang isang gabing hindi ko malilimutan. Habang tumatagal ang usapan, unti-unting bumababa ang pader niya. Sa una, panay lang ang sagot niya sa mga tanong ko. Oo, hindi, baka. Pero nang lumalim ang gabi at lumuwag ang isip niya sa tama ng alak, nag-iba ang ihip ng hangin. Tingin mo, may tamang panahon para sa lahat? Tanong niya. Sabay ikot ng bote sa mesa. Napaangat ako ng kilay. Depende. Bakit? Tumikhim siya, pero hindi na siya umiwas sa tingin ko gaya ng dati. Kasi minsan, may gusto kang gawin, pero hindi mo alam kung dapat mo nang gawin o kung dapat mo pang pigilan. Napangiti ako, pero ramdam kong may ibang ibig sabihin ang tanong niya. Masyado mong iniisip eh. Kung gusto mo, gawin mo. Ganun lang ba yun? Napansin kong unti-unting lumalapit ang kamay niya sa akin. Hindi naman sinasadya, pero ramdam ko ang init ng balat niya kahit hindi pa kami magkadikit. Parang may sariling buhay ang mga daliri niya. Bahagyang gumagalaw sa ibabaw ng mesa, palapit ng palapit. At nung sa wakas, nagdikit ang mga kamay namin. Hindi siya umatras. Hindi rin ako. May kung anong dumaloy sa balat ko, mainit, parang apoy, na dahan-dahang sumusunog sa loob ko. Hindi pa niya ako hinahawakan ng tuluyan, pero ramdam kong iba ang gabing to. Althea, mahina lang ang boses niya, pero parang dumagundong sa pandinig ko. Hindi ko alam kung bakit ko hinayaan. Kung bakit hindi ko tinanggal ang kamay ko, pero ang alam ko lang, sa sandaling yon, wala akong ibang gustong gawin kundi maghintay sa susunod niyang gagawin. Pero bago pa siya may masabi pa, biglang bumukas ang pinto. May pumasok na grupo ng mga customer, maingay, nagtatawanan, binasag ang tensyon sa pagitan namin. Agad kong binawi ang kamay ko, parang isang kriminal na nahuling gumagawa ng hindi dapat. Nagkatinginan kami, pero hindi na namin itinuloy ang kung anong muntik nang mangyari. Pero kahit tapos na ang gabing yon, isang bagay ang sigurado ako, hindi na lang ito simpleng laro ng titigan at usapan. May nagsimula ng kung anong hindi ko alam kung kaya kong pigilan. Simula nung gabing yon, hindi na bumalik sa dati ang lahat. Dati, pumupunta lang siya rito para kumain. Tahimik. Walang imik. Pero ngayon, parang may hindi nakikitang pisi sa pagitan namin, na kahit hindi namin inaamin, pareho naming hinihila, unti-unti, dahan-dahan pero palapit. Lagi siyang naupo sa parehong sulok. Lagi siyang nagtatagal. At lagi niyang inaabot ang dulo ng gabi bago umalis. Pero ang pinaka hindi ko maintindihan, ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi ito yung basta tingin lang. Hindi ito yung tipong lalaking nagagandahan lang. May kung anong lalim sa mga mata niya. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya masabi. At ewan ko kung anong problema ko. Pero hinayaan ko lang. Isang gabi, mas dumami ang tao sa karinderya kaysa sa dati. Hindi siya agad nakahanap ng pwesto, kaya tumayo lang muna siya sa gilid,
Nagmamasid habang abala ako sa pagkuha ng order. Nang mapansin kong wala na siyang mauupuan, tinuro ko ang isang maliit na lamesa sa may kusina, malayo sa karamihan, hindi kita ng iba. "Pwede ka rito?" sabi ko, nag-aalangan. Nagkatitigan kami. Ilang segundo lang, pero sapat na para mapansin kong may namuong ngiti sa labi niya. "Sinasadya mo ba to?" tanong niya. Pabiro habang umuupo. "Ang alin? Ang bigyan ako ng espesyal na pwesto? Feeling mo lang yun," sagot ko. Pero alam kong hindi totoo. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam, pero parang mas naging malapit kami ng gabing yun. Mas naging madali ang tawa niya. Mas naging natural ang bawat kilos niya. "Althea, may gusto akong tanungin," biglang sabi niya habang nilalaro ang kutsara sa harap niya. "Ano yun? Tingin mo, paano mo malalaman kung may gusto ka na sa isang tao?" Natigilan ako. Hindi ko inasahan yun. "Bakit mo tinatanong?" Balik ko. Pilit, na tinatago ang kaba sa dibdib ko. "Hypothetically lang," sagot niya. Pero halata kong hindi lang yun simpleng tanong. Napaisip ako. Siguro kapag hinahanap mo siya kahit wala siya, kapag hindi ka mapakali hanggat hindi mo siya nakikita, o kapag kahit wala siyang ginagawa, gusto mo siyang panoorin. Tahimik siyang nakinig, pero hindi niya ako binitiwan ng tingin. "Ikaw? Paano mo malalaman?" Tanong ko pabalik. Mabagal siyang ngumiti. "Pag nararamdaman mo yung hindi mo dapat maramdaman." May gumapang na init sa katawan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang sinadya niyang sabihin yon. At mas lalo, akong nayanig sa sumunod niyang tanong. "Althea, may boyfriend ka ba?" Napalunok ako. Dapat, sasagutin ko na siya ng diretso. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagsinungaling ako. "Wala," sagot ko. At doon nagsimula ang isang kasinungalingang hindi ko alam kung paano ko pagtatakpan. Hindi ko alam kung anong nakain ko. Pero dumaan ako sa karinderya niya, kahit hindi ko naman kailangang pumunta. 8:00 pa lang ng umaga, pero andun na siya. Nakapusod ang buhok, pawisan, at abala sa pagseserbisyo sa mga customer. Tahimik lang. Akong tumayo sa malayo, pinagmamasdan siya. Kahit sa simpleng galaw niya, may kung anong hinahatak sa akin. Pero bago pa ako makalapit, nakita kong may lumapit na lalaki sa kanya. Isang jeepney driver, matangkad, maskulado, at malakas ang dating. Nakangiti ito kay Althea, parang sanay makipagharutan. At sa ikinagulat ko, ngumiti rin siya pabalik. "Althea, libre na kita ng kape. Para di ka antukin," sabi ng lalaki sabay abot ng mainit na styrofoam cup sa kanya. Natawa siya. "Naku, baka hindi ako sanay sa timpla mo. Baka naman sanay ka sa ibang timpla." Balik nito, may halong landi ang boses. Naramdaman ko ang hindi ko dapat maramdaman. Hindi naman ako ang tipo ng lalaking nakikialam sa hindi dapat, pero ang sama ng pakiramdam ko. Nakuyom ko ang kamao ko habang pinapanood silang magpalitan ng ngiti, at nang makita kong tinanggap niya ang kape mula sa kamay ng lalaking yon, parang may kung anong umigting sa dibdib ko. Alam kong wala akong karapatang magselos. Wala naman akong sinasabi sa kanya. Wala akong pangakong binitiwan. Pero bakit parang may kumukurot sa akin? Huminga ako ng malalim bago tuluyang lumapit. "Althea." Napalingon siya sa akin, kita sa mukha niya ang gulat. "Uy, anong ginagawa mo rito? Hindi ba pwede dumaan?" Sagot ko. Pinipilit gawing kalmado ang tono ko kahit hindi naman talaga. Napakamot siya ng ulo. "Hindi ko lang in-expect. Maaga pa ah." "Hindi," ako sumagot. Sa halip, dahan-dahan kong nilingon yung jeepney driver
na agad na wala ang nangiti sa muka. Pare, sino ka nga pala? Tanong niya sa akin. Nakangisi pero halatang may tinatansya. Eddie, sagot ko ng diretso. Hindi niya alam kung sino ako at hindi niya kailangang malaman. Lumingon ako kay Althea, nagtagalang tingin ko sa kanya. Naramdaman ko ang panandaliang tensyon sa pagitan namin. Ang hindi niya maipaliwanag na reaksyon, ang bahagyang pamumula ng pisngi niya. Pwede ba kitang makausap sandali? Tanong ko sa kanya. Napatigil siya pero tumango. Sandali lang Kuya Romy ha? Sabi niya sa jeepney driver bago lumapit sa akin. Wala akong sinabing kahit ano agad. Hinila ko lang siya ng bahagya palayo, malapit sa gilid, ng karinderya kung saan walang ibang makakarinig. Hindi mo naman kailangang sumama kung may ginagawa ka pa. Sabi ko, kahit halata namang ako yung hindi mapakali. Napansin ko ang pagtaas ng isang kilay niya. May problema ka ba? Nagdalawang isip ako. Gusto kong sabihin. Gusto kong iparamdam sa kanya kung ano tong nararamdaman ko. Pero paano? Hindi ko lang gusto yung kanina. Sabi ko na lang. Anong hindi mo gusto? Yung him. Natawa siya. Si Kuya Romy, matagal na yung ganun. Nasanay na ako. Ganun ba? Hindi ko na malayang bumigat ang tono ko. Bakit? May halong hamon ng boses niya. Nagseselos ka ba? Tumingin siya sa akin. Nang diretso, parang inaantay ang sagot ko. Hindi ko alam kung paano ako makakalusot dito. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero bigla na lang siyang nawala. Isang linggo na simula nung huli kaming nag-usap sa karinderya, pero kahit anino niya, hindi ko na nakita. Hindi siya nagparamdam, hindi siya bumalik, at alam kong may dahilan. Mali, ako sa hindi agad pagsabi ng totoo. Pero paano ko ipapaliwanag? Paano ko sasabihin na ang lalaking akala niyang simpleng customer lang ay may ibang mundo na hindi niya alam? Ang hindi ko inaasahan, siya mismo ang makakatuklas ng sagot. Gabi noon, nasa loob ako ng isang hotel ballroom, nakaupo sa harap ng stage, habang pinakikinggan ang walang katapusang talumpati ng mga kasamahan kong negosyante. Isang charity gala ang event, isa sa maraming social gatherings na hindi ko na kayang bilangin. Dapat masanay na ako. Pero sa gabing yon, hindi ko magawang mag-focus. Iniisip ko pa rin siya. Habang iniikot ko ang whiskey glass sa harap ko, saka ko lang napansin ang isang pares ng mata na nakatingin sa akin. Malayo, pero matalim. Si Althea. Nakatayo siya sa may gilid ng ballroom. Hawak ang isang tray, kasama ang ibang catering staff. Suot niya ang simpleng itim na uniform ng mga waiter. Pero kahit ganun, hindi niya kayang maitago ang ganda niya. Pero hindi lang ako ang nakapansin sa kanya. Siya rin, nakilala niya ako. At halata sa mukha niya ang gulat, kasama ang isang bagay na mas matalim, mas masakit, pagkabigo. Hindi nagtagal, lumabas siya, at wala na akong inisip kundi sundan siya. Paglabas ko sa hotel lobby, natanaw ko siyang naglalakad palayo, mabilis, hindi man lang lumilingon. Althea, tawag ko, pero hindi siya huminto. Tinakbo ko ang distansya sa pagitan namin at hinawakan ang braso niya. Sandali lang. Huminto siya, pero hindi niya ako tiningnan. Bitiwan mo ako. Malamig ang boses niya. Althea, let me explain. Napangiti. Siya pero hindi yun yung ngiting gusto kong makita. Explain? Para saan? Para sabihin sa akin na niloko mo lang ako? Na ginawa mo akong laruan mo? Althea, hindi. Nagpakilala ka sa akin bilang Eddie. Isang simpleng lalaking mahilig sa beer at karinderya. Pero ang totoo, ikaw si Edison Salazar,
the CEO of Salazar Holdings. Tumawa siya ng mapait. Eddie, pinaikot mo lang ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Akala ko totoo yung mga sinabi mo. Akala ko totoo yung mga tingin mo. Pero niloko mo lang ako, 'di ba? Hindi ko nakinayang marinig 'yon. Walang kahit isang bagay na peke sa akin. Sagot ko, mahina pero buo ang loob. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin at doon ko nakita, hindi lang galit ang nasa mga mata niya. May sakit, may sugat. Anong gusto mong gawin ko, Eddie? Maniniwala pa rin ako sa'yo? Hindi ako sumagot. Dahil hindi ko alam kung paano ko pa maibabalik ang tiwalang nawala. Hindi ko na alam kung ilang beses akong nagpunta sa karinderya niya nitong nakaraang linggo. Pero kahit kailan, hindi ko na siya inabutan doon. Sabi ng nanay niya, nagpaalam daw siyang aalis muna. Hindi raw sigurado kung kailan babalik. Ang sakit nun. Hindi ko siya sinukuan. Hanggang sa isang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko siya sa isang maliit na coffee shop sa may Cubao. Nakaupo sa isang sulok, tulala habang nakatitig sa hawak niyang tasa. Hindi ko na pinag-isipan pa. Lumapit ako, pwede ba kitang samahan? Napansin ko ang bahagyang pagkagulat niya, pero agad din siyang bumalik sa pagiging kalmado. O baka pilit lang niyang itinatago ang emosyon niya. Hindi mo naman kailangang gawin to, Eddie. Mahinang sagot niya. Hindi pa rin ako tinitingnan. Pero hindi ako umalis. Umupo ako sa harap niya. Nagbaka sakaling hindi niya ako paalisin. Tahimik lang kami. Walang nagsasalita. Pero ramdam ko ang bigat ng pagitan namin. Hanggang sa siya na ang unang bumigay. Mahal kita. Para akong natulala sa narinig ko. Hindi ko inasahan na ganun siya kadiretso. Pero mas lalong hindi ko inasahan ang kasunod niyang sinabi. Mahal kita, Eddie. Pero tama pa ba to? Nakatingin siya sa akin ngayon. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Natatakot ako. Bulong niya. Sa ano? Sa lahat. Huminga siya ng malalim, parang iniipon. Ang lakas ng loob niya. Sa mundo mo, sa kung paano huhusgahan ng mga tao ang isang tulad ko. Sa pamilya mo, na siguradong hindi ako matatanggap. Hindi ko alam kung paano ko aalisin ang takot niya. Althea, inabot ko ang kamay niya, pero agad niyang iniwas. Hindi ito simpleng relasyon lang, Eddie. Pinutol niya ako. Ikaw, CEO ka. May pangalan ka, may imahe kang iniingatan. Ako, isa lang akong babaeng naghahanap ng paraan para mabuhay araw-araw. Hindi tayo pantay. At sino may sabing kailangang maging pantay tayo? Hindi ko na napigilan ang boses ko. Bakit kailangang gawing hadlang ang lahat ng yan? Kung ang totoo lang naman, mahal kita. Napapikit siya, parang nasasaktan sa sagot ko. Ikaw kasi, Eddie. Sanay kang lumaban sa lahat ng bagay. Sanay kang may sagot sa bawat problema. Pero sa pagkakataong to, hindi lang ikaw ang may laban. Ako rin. Muling naghari ang katahimikan. Nakita ko ang pagbitaw niya sa akin. Hindi lang pisikal, kundi sa mismong koneksyon namin. Doon ko naramdaman ang isang bagay na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Hindi ko kayang mawala siya. Pero sa unang pagkakataon, parang wala akong magagawa kung yun ang pipiliin niya. Hindi ko alam kung kailan ako huling lumaban ng ganito. Sanay ako sa kontrol. Sanay ako sa mundo ng negosyo, sa pakikipag-usap, sa negosasyon, sa paghawak ng isang imperyo. Pero sa harap niya, wala akong laban. Dahil sa kanya natutunan kong hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. Hindi lahat kayang ayusin ng kapangyarihan. At ngayon,
Gusto kong patunayan sa kanya na mas mahalaga siya sa akin kaysa sa lahat ng meron ako. Nalaman kong nagbalik na siya sa karinderya matapos ang ilang linggo ng pananahimik. Dumaan ako doon nang hindi nag-aalinlangan. Hindi ako sigurado kung paano niya ako tatanggapin, pero wala na akong balak umatras. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng lamesa, abala sa pag-aayos ng resibo. Hindi ko alam kung inasahan niya akong dumating, pero nang makita niya ako, nagbago ang ekspresyon niya. Eddie. Mahina ang boses niya. Hindi ako nagsalita agad. Gusto kong tandaan ang itsura niya. Kung paano siya hindi nagbago sa kabila ng lahat. Kung paano siya pa rin yung babaeng minahal ko nang walang babala. Lumapit. Ako. Hindi ako nandito para pilitin kang bumalik sa akin. Diretsong sabi ko. Pero gusto kong malaman mo ang isang bagay. Nakita ko ang pagdadalawang isip niya. Pero tahimik lang siyang naghintay. Hindi mo kailangang matakot sa mundo ko, Althea. Dahil handa akong iwan ang mundong yon para sa'yo. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako ang CEO ng Salazar Holdings, sagot ko. Napahawak siya sa bibig niya, parang hindi makapaniwala. Eddie, anong ginawa mo? Nagre-resign ako sa ilang posisyon ko. Wala na ako sa board. Wala na ako sa harap ng kumpanya. Huminga ako ng malalim, pero ni minsan, hindi ako nagdalawang isip sa desisyong to. Pinili kong mamuhay ng mas malayo sa mundo ng negosyo. Hindi ko na kailangan yon. Ikaw ang kailangan ko. Eddie, hindi mo kailangang gawin to, pero ginawa ko na, putol ko sa kanya. Dahil gusto kong patunayan sa'yo na hindi kita pinaglalaruan. Hindi ako nagbibiro nung sinabi kong mahal kita. Natahimik siya. Kita ko sa mga mata niya ang emosyon. Pagkalito, kaba, at isang bagay na matagal ko nang gustong makita ulit. Pagmamahal. Lumapit. Ako sa kanya dahan-dahan. Parang hinihintay ko kung tatakbo siya palayo. Pero hindi niya ginawa. Hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit. Totoo. Hindi ako humihingi ng sagot ngayon. Bulong ko. Gusto ko lang malaman mo na handa akong ipaglaban to. Handa akong ipaglaban ka. Tahimik lang siya. Pero nang maramdaman kong hinigpitan niya ang hawak niya sa kamay ko, alam kong may pag-asa pa kami. Akala ko, pagkatapos kong ipakita kay Althea na siya ang pipiliin ko sa lahat, magiging madali na ang lahat. Mali ako. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi lang tungkol sa pagpili, tungkol din to sa paninindigan, sa pagsasakripisyo, at sa paglaban, kahit masakit. Ang sakit talaga. Hindi tumigil ang mga balita tungkol sa amin. Ex-CEO, nakitang kasama ang mystery girl sa isang karinderya. Babaeng nagmula sa wala, inagaw ang isang Salazar. Edison Salazar, iniwan ang imperyo para sa isang ordinaryong babae. Ang mas masakit, hindi lang ako ang apektado, pati si Althea. May mga customers sa karinderya niya na biglang nawala. Yung dating tahimik niyang mundo, ngayon ay puno na ng mga usisero, mga taong gusto lang makisawsaw sa istorya namin. Paano mo natiis na itapon lahat para sa kanya? Isang reporter ang nangahas magtanong habang naglalakad kami sa may palengke. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Althea sa braso ko. Nakayuko siya, halatang naiilang. Hindi ako sumagot. Sa halip tumigil ako, hinarap ang kamera, at walang pag-aalinlangang sinabi, dahil mahal ko siya. At hindi ako nagsisisi. Alam kong sa simpleng sagot na, yun, mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Pero wala akong pakialam. Hindi lang yun ang naging problema namin. Dahil sa pag-alis ko sa kumpanya bumagsak ang ilang negosyo namin. Ang mga dating kasosyo ko,
unti-unting lumayo. Hindi ako ang dahilan kung bakit matatag ang Salazar Holdings, pero hindi rin nila matanggap na iniwan ko ang lahat. At aminado akong nahirapan ako. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako sigurado kung paano magsisimula ulit. Ikaw pa ba to? Tanong ni Althea isang gabi, habang nakaupo kami sa lumang apartment na nirentahan ko. Simula nung umalis ako sa mansyon, dito na ako tumira. Isang maliit pero tahimik na lugar, malayo sa ingay ng dati kong mundo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit alam ko na. Tinitingnan kita, Eddie, pero parang hindi na ikaw yung dating kilala ko. Mahina ang boses niya, pero ramdam ko ang pag-aalala niya. Hindi kita minahal bilang CEO. Minahal kita bilang ikaw. Pero paano kung ikaw na mismo, hindi mo nakilala ang sarili mo? Napayuko ako. Sa dami ng nangyari, nakalimutan ko yatang hindi lang siya ang kailangang ipaglaban ko, pati ang sarili ko rin. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit. Hindi madali ito, pero hindi kita iiwan. Tumingin ako sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mga nakaraang linggo, huminga ako ng malalim. Oh, mahirap ang tunay na pag-ibig. Pero hanggat may isa kaming lumalaban, may pag-asa pa rin. Kung tatanungin mo ako kung sino ako bago ko nakilala si Althea, simple lang ang sagot ko. Isa akong lalaking hinubog ng negosyo. Pinalaki akong maniwalang pera at kapangyarihan ang sukatan ng tagumpay. Hindi ako natutong magpahalaga sa maliliit na bagay, sa simpleng kaligayahan, sa tunay na koneksyon. Pero nagbago ang lahat nang dumating siya. Si Althea ang nagpakita sa akin na may buhay sa labas ng mga boardroom at negosasyon, na hindi lahat kayang bilhin ng yaman, na hindi mo kailangang maging makapangyarihan para maramdaman mong ikaw ang pinakamaswerteng tao sa mundo. At sa harap niya ngayon, gusto kong ipakita kung gaano ko siya pinapahalagahan. Maliit lang ang karinderya niya, pero sa gabing ito, pakiramdam ko ito na ang pinakamagandang lugar sa mundo. May ilang parol na nakasabit sa paligid, may mga simpleng lobo at bulaklak sa bawat mesa. Ang nanay niya, abala sa pag-aayos ng pagkain sa gilid, habang ang ilan niyang kaibigan, nakangiting inaayos ang isang maliit na improvised stage. At ako, nakahawak sa isang gitara, kinakabahan, pero handang-handa. Nung lumabas si Althea mula sa loob ng bahay, agad siyang natigilan. Eddie, ano to? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumayo ako sa harap ng maliit na karinderya niya, huminga ng malalim, at sinimula ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip na gagawin, ang haranahin siya. Kahit maputi na ang buhok ko, seryoso ako. Hindi ito biro, hindi ito panunuyo lang. Sa harap ng mga taong mahalaga sa kanya, sa harap ng simpleng mundong itinuro niya sa akin, gusto kong ipakita na ito ang totoong tagumpay na natagpuan ko. Hindi ang negosyo, hindi ang pera, kundi siya. Habang kinakanta ko yon, nakita kong tumulo ang luha niya. At sa bawat salitang binibigkas ko, alam kong hindi lang ito basta awit. Ito ang pangako ko sa kanya. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Pagkatapos ng kanta, lumapit ako sa kanya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Dahan-dahan akong lumuhod, inilabas ang isang simpleng singsing mula sa bulsa ko, at mahina pero buo ang boses kong nagsabi, Althea, gusto kong ipagpatuloy itong buhay na to kasama ka. Hindi bilang isang CEO, hindi bilang lalaking dating kilala mo, kundi bilang lalaking natutong mahalin ka ng buong buo. Will you marry me? Tahimik ang lahat. Althea, umiiyak pero nakangiti, tumingin sa akin. At sa sandaling binigkas niya ang salitang, "Oo, alam kong hindi lang ito pagtatapos ng isang kwento. Ito ang simula ng pinakamagandang kabanata, mga kasirin. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa tamang pagkakataon.
Pero ang tunay na pagmamahal, ipinaglalaban hanggang dulo. Sa kabila ng lahat, pinili nila ang isa't isa. Dahil minsan, hindi yaman o kapangyarihan ang sukatan ng tagumpay, kundi ang taong kasama mo habang buhay.